Hi everyone, this is Makurin channel. Thank you for visiting our channel. Sa bidyong ito ay samahan niyo ako dito sa ating loob ng greenhouse. Dahil umiinit na yung panahon ay naisipan natin guys na ligpitin na natin guys yung mga pataklob natin at saka mga sapin natin dito sa ating mga patungan. So on this video guys ay samahan niyo ako magligpit nitong ating loob ng greenhouse. And then pag-usapan natin guys bakit yung mga halaman ko or yung mga succulent ko ay mas marami yung ating Echeveria kaysa ibang variety ng succulent. So tara, let's guys, samahan nyo na ako. Ito nga pala guys yung mga ginagamit natin sa ating pagsusucculent. Usually guys gumagamit tayo ng air blower kapag masyadong makalat or magabok dito sa loob ng greenhouse, and then mga gunting, pinset or tweezer, at saka meron din tayong cutter. So ganito lang guys ang yung ating mga ginagamit sa ating pagsusucculent or sa ating pagliligpit. And then kailangan din natin guys ng basurahan dahil sobrang kalat din dito sa loob ng greenhouse. So, ang plano natin guys ay atin tatanggalin muna itong mga succulent tray dito sa ibabaw ng patungan. Ang tinatarget natin guys ay matanggal na natin yung mga nakasapin dito sa ating mga patungan para totally mag-bye-bye na talaga tayo sa winter season. So, samahan nyo ako guys. Medyo matrabaho nga lang guys yung ganitong season. Pagkatapos ng winter, kailangan natin tanggalin lahat ng nakasapin at saka yung mga panaklob natin ay plano na rin natin guys na tanggalin. Ito nga pala guys, mga sapin at saka mga panaklob sa ating succulent ay ginawa natin by the month of December. By the month of January ay sobrang lamig na dito sa ating lugar. So yung ating mga succulent guys ay may tendency magka-frostbite kung wala tayong pataklob at pasapin dito sa ating mga patungan. So far so good naman yung ating mga succulent. Wala naman ako guys na napansin na sobrang nagka-frostbite or nasira dahil sa sobrang lamig ng panahon. So para sa akin guys ay effective naman itong ating mga pataklob at pasapin dito sa ating mga succulent. Dahil sobrang lamig ng panahon dito sa ating lugar guys ay hindi din natin masyadong nadiligan itong ating mga succulent. So yung ating mga succulent guys ay na underwater naman. So ganito guys ang hitsura ng mga succulent na humihingi na ng dilig. Sa video ito guys ay samahan nyo na din ako magdilig nitong ating mga succulent. Ang plano natin guys na dilig ay ating ipo-full water itong ating mga succulent dahil December natin guys ito huling na full water. So for today's video guys ay ating diligan ng full water itong ating mga succulent. Ang ating nga palang pagdidilig ay meron dalawang paraan. Ang ating unang paraan ng pagdidilig ay yung ganitong style, direct to the succulent yung pagdidilig natin. And then, ang isa naman nating paraan ng pagdidilig ay bottom watering. Kapag bottom watering ang ating pagdidilig ay yung tubig sa batya or sa container ay hinahaluan natin ng liquid fertilizer, and then ilulubog natin guys yung ating succulent tray sa ating container. Usually guys ay ganitong paraan ng ating ginagawang pagdidilig. Kapag ganitong way ng pagdidilig ay nalilinis natin yung ating mga succulent, yung mga alikabok sa dahon ng ating succulent ay natatanggal kapag ganitong paraan ng ating pagdidilig.
Ang isa pa sa kagandahan sa ganitong style ng pagdidilig ay pwede din natin matanggal yung mga insekto na nakadikit dito sa ating mga succulent kapag ganitong way ng pagdidilig. Kapag beginners tayo sa pag-aalaga ng succulent, ang nagiging issue guys sa atin ay na-underwater natin yung ating pagsusucculent. Ang unang nagiging worry natin kapag succulent ay ayaw nila ng tubig, pero for today's video guys, yung ating mga succulent naman ay humihingi na talaga ng dilig dahil kulubot na yung mga dahon nila at saka malambot na yung mga dahon nila, so kailangan natin sila diligan ng full water. So wala tayo guys pangamba sa pagdidilig sa araw na ito. After natin madiligan ng full water itong ating mga succulent, ay ganito na guys ang itsura ng ating mga succulent. Okay, pag-usapan na natin guys kung bakit yung ating mga succulent ay mas marami yung Echeveria ang ating inaalagaan or ating collection. Ang number 1 na reason ay dito sa ating lugar ay merong 4 na season. Ang unang season ay spring, summer, autumn at saka winter. Kapag spring at saka autumn, yun ang season na growing season ng ating mga succulent. So yung ating pagdidilig, ating pagpropagate ay wala tayong issue or nagagawa natin yung kapag spring at saka autumn. Kapag naman summer at saka winter, yun naman ang sinasabi natin na dormant season sa ating pagsusucculent. Kapag ganung season ay medyo sensitive itong ating mga succulent, lalo na kapag summer. Kapag summer dito sa ating lugar ay gumagamit tayo na electric fan dito sa ating loob ng greenhouse. And then gumagamit din tayo ng UV cut cloth dito sa ating loob ng greenhouse para hindi magka-sunburn itong ating mga succulent. Kapag winter naman ay nilalagyan natin ng sapin itong mga patungan natin ng succulent, and then nilalagyan din natin ng succulent tunnel itong ating mga succulent para hindi sila magka-frostbite. Ang isa pang reason kung bakit Echeveria yung ating inaalagaan, kapag Echeveria hindi siya ganong kabilisan lumaki, so ang ating paglilipat guys ay minsan inaabot ng 2 years, 3 years bago natin siya mairipat. Ang isa pang reason guys kung bakit Echeveria yung ating inaalagaan ay yung ating Echeveria ay mas matatag sa lamig compare sa ibang variety ng succulent. So kapag ang ating succulent guys ay walang taklob, ay kayang-kaya ng ating mga Echeveria ang -3. Pero kung mas bababa pa sa -3 ang ating temperature, kailangan na din talaga natin guys takloban itong ating mga succulent para hindi sila magpo-frostbite. So ang reason din guys ay yung ating pagsusucculent guys ay no heater. So kapag Echeveria ay nakaka-survive siya kahit na pataklob lang yung ating ginagawang paraan kapag winter. So para sa akin guys ay yung ating Echeveria ay kaya niya ang sobrang lamig ng panahon kahit walang heater. Ang isa pang reason kung bakit Echeveria yung ating naisipang alagaan ay kapag Echeveria hindi siya masyadong lumalaking halaman. So para sa akin guys, convenient yung ating Echeveria kapag winter dahil kailangan natin guys na ligpitin or ating pagsamasamahin yung ating mga Echeveria.
So, convenient sa akin guys kapag medyo hindi masyadong mabigat yung ating mga halaman. Dahil gumagawa din tayo ng mga succulent garden, ang main natin na itinatanim sa ating mga succulent garden ay Echeveria. Ang reason kung bakit Echeveria ang ating main na itinatanim sa ating mga garden, kapag Echeveria ay hindi siya ganun kabilisan lumaki, so yung ating succulent garden ay na-maintain natin na maganda kahit na ilang years na siya nakatanim. Guys, i-check nga pala natin itong ating malaking greenhouse. Yung mga succulent dito ay yung ating mga succulent na collection. So, ganito guys ang itsura ng ating pagliligpit dito. So, same lang guys. Pagkatapos nating tanggalin yung mga nakasapin dito sa ating patungan, ay ibinalik muli natin yung ating mga succulent tray dito sa ating patungan. So, usually guys, mag-isa lang tayong gumagawa dito sa ating greenhouse. So, kapag masyado guys mabigat, yung ating energy mauubos dito sa ating pagsusukulent. So, usually guys, yung ating pagsusukulent ay ginagawa natin kapag wala tayong pasok sa ating trabaho. Pasensya na rin kayo guys, masyado makalat pa dito sa ating loob ng greenhouse. So, yung ating guys, una nating dapat gawin dito ay kailangan natin muna din iligpit itong ating mga succulent, and then yung ating mga ginamit na pantaklob, panapin ay kailangan natin itago or iligpit para magamit ulit natin sa ating next winter. Guys, i-check nga pala natin itong ating mga succulent after nating diligan, 1 week after nating madiligan. So, maganda talaga guys sa ating mga succulent ang napupul water yung dilig. Talagang yung ating mga succulent ay naging chubby, at saka napansin ko din guys, dahil yung ating pagdidilig ay direct to the succulent, yung ating mga succulent guys ay luminis. Wala yung mga alikabok dito sa ating mga succulent. And then, ang ginawa ko pa guys, itong ating greenhouse ay ating pinuksan. So, yung hangin ay direkta sa ating mga succulent. So, dahil living things itong ating succulent, kailangan din talaga ng ating succulent ng sunlight, water, at saka hangin. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin dito sa loob ng ating greenhouse. Please like and subscribe na din kung nagustuhan nyo ang ating video. And click the bell button para ma-update ko kayo kung may bago tayong updates.